salamat sa mapagpalayang pamamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batch 2. At ang topic po na tatalakayan natin ngayon ay handa ka na bang humarap kay Kristo? Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga daang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Sa Tagalog, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa uma ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Teaching number 1. All people must appear before the judgment seat of Christ. Walang sino man ang makakaiwas sa paghuhukom ng Panginoon sa Kristo. Ito pa isang malinaw na paalala na darating ang araw ng kailan tayo ang tataya sa harap ng Diyos upang isiwalat ang lahat ng ating ginawa. Hindi optional ito ay katiyakan, kaya't mahalagang mamuhay tayo ng may pananagutan at himalay sa ating mga kilos dahil may darating na paghuhukom. Teaching number 2. All people must give an account for everything they have done on earth. Ang bawat kilos, mabuti man o masama, ay isusulit sa harap ng Diyos. Pinapaniwatig nito na may halaga ang bawat posisyon at gawa natin sa buhay na ito. Ang ating mga gawa, pananalita at maging ang mga lihim na motibo ay nililingid sa Kanya. Kaya kailangan natin magpakumbaga at magsuri ang sarili sa ating mayuman ng may kabanalan. Teaching number 3. All people must choose now whether to live for God or for themselves. Hindi tayo maaaring manatili sa gitna. Araw-araw ang ating mga desisyon na magpapakita kung sino talaga ang ating pinagbibigyan. Ang Diyos o ang ating sariling kagustuhan. Ang panahon para magdesisyon ay ngayon, hindi bukas. Sapagkat darating ang pag-uusong, kailangan natin tiyakin kung sino ang ating sinusunod at kung saan inilalagay ang ating pananampalataya at pagsunod. Application number 1. Labor in the Lord daily as eternal investment. Ang buhay na inaalay sa Diyos ay hindi nasasayang. Ang paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng ating trabaho, ministeryo, pag-ibig at malasakit sa kapwa ay isang pamumuhunan para sa walang hanggan. Sa halip na magtuon sa mga pansamantalang bagay, ituon natin ang ating lakas at oras sa mga bagay na may halaga sa langit. Application number 2. Love more and hate less as much as you can. Ang pagmamahal ay sentro ng buhay ng Kristiyano. Bilang paghahanda sa paghuhukom, dapat tayong mamuhay ng may pagmamahalan, pagpapatawad at malasakit. Application number 3. Live each day in preparation for the judgment. Walang natin nilarating na paghuhukom, dapat tayong mamuhay na parang ito na ang huli nating araw. Gamitin ang bawat oras upang gawa ng tama at magsisi sa maling gawa at tumulong sa kapwa. Di lamang ang ating devotions. Maraming salamat.